Naisip niyo na ba, mga mahal kong kababayan, lalo na kayong mga nasa edad 60 pataas, na ang ilan sa ating paboritong ulam na madalas ay gulay pa ang basehan ay tahimik palang nakakasira sa ating paningin? Maraming Pilipino, lalo na ang mga senior, ang nagkakaroon ng malabong paningin, katarata o glaucoma at madalas ay iniisip natin na ito ay natural lamang dahil sa pagtanda. Akala natin, bahagi lang ito ng proseso ng pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may malaking koneksyon ito sa mga kinakain natin araw-araw at hindi lang sa simpleng pagtanda ang dahilan? Bilang isang espesyalista sa mata, nakikita ko ang mga epekto ng maling pagkain sa libu-libong pasyente. Nakakapanghina ng loob na makita ang mga pasyenteng unti-unting nawawala ng paningin dahil sa mga kondisyong sana ay maiwasan lamang kung nabigyan sila ng tamang impormasyon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang sikreto na hindi madalas pag-usapan na sana ay makatulong sa inyo para maprotektahan ang inyong mga mata. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkain na madalas ay may gulay bilang sangkap o basehan na kung hindi wasto ang paghahanda o pagkonsumo ay talagang makakasama sa inyong paningin. Ang pag-alam sa mga ito ay susi para sa mas mahabang buhay na may malinaw na mata. Kaya naman, manatili hanggang sa huli dahil may ibabahagi ako na tiyak na magugulat kayo at makakatulong ng malaki sa inyong mga mata at pangkalahatang kalusugan. Simulan na natin ang pagtukla sa mga pagkain ito upang mas maging malinaw ang ating paningin at mas mahaba ang ating paglalakbay na may malinaw na mata. Tara na't talakay na una sa lista na madalas natin kinakain sa iba't ibang paraan, ang patatas moitas. Hindi masama ang patatas sa sarili nito. Sa katunayan, naglalaman ito ng bitamina C at potassium na mahalaga sa ating kalusugan. Ang problema ay kung paano natin ito inihahanda dito sa Pilipinas at kung gaano kadalas natin itong kinakain sa mga masamang bersyon. Sino ba naman sa atin ang hindi mahilig sa french fries na malinamnam o kaya ay ang patatas na kasama sa ating paboritong kaldereta, menudo o afritada? Ang totoo, ang pagprito ng patatas tulad ng french fries o potato chips ay nagpapataas ng husto sa glycemic index nito. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang antas ng asukal sa dugo. Kung paulit-ulit na nangyayari ito, lalo na sa mga senior na may tendensya magkaroon ng diabetes, ito ay malaking panganib. Ang mataas na antas ng asukal sa dugo sa matagal na panahon ay isa sa pamunahing sanhi ng diabetic retinopathy, isang seryosong kondisyon na sumisira sa malilit na daluyan ng dugo sa retina na maaaring magdulot ng paglabo ng paningin at tuluyang pagkabulag. Bukod pa rito, ang mga pritong patatas ay sumisipsip ng napakalaming unhealthy fats at madalas ay may sobrang asin. Ang labis na pagkonsumo ng trans fats at saturated fats ay nagpapataas ng kolesterol at inflammation sa katawan na nakakaapekto hindi lamang sa puso kundi maging sa mga ugat sa mata. Ang mataas na sodium naman ay nagdudulot ng high blood pressure o hypertension. Ang hypertensive retinopathy ay isa ring seryosong kondisyon kung saan ang mataas na presyon ng dugo ay sumisira sa mga daluyan ng dugo sa retina na humahantong din sa pagkasira ng paningin. Kaya ang payo ko bilang espesyalista, kung mahilig kayo sa patatas, subukan itong kainin na nilaga, inihaw o steamed. Iwasan ang pagprito at bawasan ang paggamit ng asin at mantika sa pagluluto ng mga putahe na may patatas. Ang pagkain ng patatas ng may katamtaman at sa malusog na paraan ay susi. Dumako naman tayo sa ikalawa sa listahan, ang mayes. Ang mayes ay puno ng fiber at antioxidants at mayroon din itong lutein at zeaxanthin na kilalang proteksyon sa mata laban sa pinsala mula sa araw at iba pang harmful light. Kung gayon, ano ang problema? Ang problema ay kung paano ito inihahanda at kinukonsumo sa ating kultura, lalo na bilang mga dessert. Sino ang hindi nakatikim ng napakasarap na mayes con yelo o ang mayes na may gatas at asukal? Bagamat nakakabusog at nakakapresko, ang mayes con yelo ay naglalaman ng napakaraming asukal. Ang iba pang problema
ay ang mga processed corn products tulad ng high fructose corn syrup na matatagpuan sa maraming inumin at processed foods at ang sobrang paggamit ng cornstarch bilang pampalapot sa sarsa. Tulad ng patatas, ang labis na pagkonsumo ng asukal mula sa mga pagkaing may mayes ay nagpapataas ng panganib ng diabetes at mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay pumipinsala sa maliliit na ugat ng mata na nagdudulot ng pinsala sa retina. Ito ay isang direktang daan patungo sa diabetic retinopathy, ang nangungunang sanhi ng pagkabulag sa mga matatanda. Kaya kung mahilig kayo sa mais, piliin ang sariwang mais na nilaga o inihaw nang walang labis na asukal, mantikilya o asin. Maganda ang mais bilang snack o side dish kung natural ang lasa. Ngayong napag-usapan na natin ang patatas at mais, dumako naman tayo sa iba pang mga gulay na kailangan din natin bantayan, lalo na kung paano natin ito inihahanda. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikatlo sa ating listahan, ang kamote o sweet potato. Ito ay isa sa pinakamasustansyang ugat na gulay. Mayaman ito sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan na mahalaga para sa paningin. Naglalaman din ito ng fiber at antioxidants. Subalit, tulad ng ibang pagkain, ang kapakinabangan nito ay nababaliwala kapag inihanda ito sa paraang nakakasama sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga mata. Dito sa Pilipinas, kilala tayo sa ating mga matatamis na bersyon ng kamote. Sino ba ang makakalimot sa kamote Q na niluto sa matamis na karamelo? O kaya ang minatamis na kamote na madalas nating panghimagas? Ang mga paghahandang ito ay nagdaragdag ng labis na asukal sa natural na tamis ng kamote. Kapag kinakain natin ang kamote sa ganitong paraan, ang mataas na dami ng idinagdag na asukal ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar na tulad ng nabanggit na natin ay nagpapataas sa panganib ng diabetes at diabetic retinopathy. Ang sobrang asukal sa katawan ay nagiging sanhi rin ng pamamaga o inflammation na maaring makaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng mga mata at magpalala ng iba pang kondisyon tulad ng glaucoma o katarata. Hindi lamang ito nagiging problema sa paningin, kundi pati na rin sa puso at iba pang organo sa katawan. Kaya, upang mapakinabangan ng husto ang kamote at maiwasan ang pinsala sa inyong paningin, piliin ang nilagang kamote, inihaw o steamed, nang walang anumang dagdag na asukal. Tama asain ang natural na tamis at nutrisyon nito. Maaari rin itong isama sa inyong mga savory dishes para sa dagdag na fiber at bitamina. Ang ika-apat naman sa ating listahan ay ang cotton talong o eggplant. Ang talong ay mayaman sa fiber, antioxidants at nasunin, isang uri ng antioxidant na kilalang nagpoprotekta sa cell membrane. Maganda rin ito para sa puso at digestive system. Ngunit, tulad ng patatas, ang talong ay madalas nating inihanda sa parang sumisira sa mga benepisyo nito. Kilala ang mga Pilipino sa tortang talong at pritong talong. Sa paghahanda ng tortang talong, ang talong ay inihaw o nilaga muna sa kanilalagyan ng itlog at ipiniprito. Ang problema ay ang dami ng mantika na sinisip-sip ng talong habang ipiniprito. Ang talong ay parang esponga na sumisip-sip ng mantika, lalo na kung deep fried. Ang labis na pagkonsumo ng unhealthy fats mula sa pagprito ay nagdudulat ng pagtaas ng bad cholesterol at inflammation sa katawan. Ito ay nagpapataas ang panganib ng atherosclerosis kung saan ang mga ugat ay nagiging matigas at makitid na nakakaapekto sa daloy ng dugo sa mga mata. Ang pagtaas ng kolesterol at inflammation ay maaaring magpalala ng macular degeneration at iba pang kondisyon na nakakasira sa retina. Bukod sa pagprito, ang talong ay madalas ding isinasama sa mga pagkaing may mataas na sodium at taba tulad ng ensaladang talong na may bagong na sobrang alat o kare-kare na may matabang peanut sauce. Kaya sa halip na iprito, subukang i-bake, i-grill o i-steam ang talong. Masisiyahan pa rin kayo sa lasa nito ng walang labis na taba at kalorya. Kapag nagluluto naman ng ensalada, bawasan ang bagoong at gumamit ng natural na pampalasa tulad ng suka at sibuyas. Ang pag-iingat sa kung paano natin imihahanda ang talong ay malaking tulong sa pagpapanatili ng malusog na paningin. Ngayon, ating talakayin ang huling pagkain sa ating listahan,
na madalas natin kinukonsiderang madali at masarap, ngunit may mga nakatagong panganib para sa ating paningin. Ang panghuli sa ating listahan na marahil ay magugulat kayo dahil ito ay tungkol sa mga est de lata o processed na gulay mixes. Sa ating abalang buhay at para sa madaliang pagluluto, madalas tayong gumagamit ng delata o processed na mixed vegetables. Ito ay karaniwan sa mga putahing tulad ng chop suey o bilang dagdag sa mga nilagang pagkain. Mabilis ka, ngunit ang kapalit nito ay ang mga nakatagong asin, asukal at preservatives. Ang mga gulay nito, bagamat mukhang sariwa sa lata, ay madalas na may mataas na nilalaman ng sodium upang mapreserba ang kanilang lasa at tekstura. Ang labis na sodium ay direktang nauugnay sa high blood pressure o hypertension. At tulad ng nabanggit na natin, ang hypertension ay isa sa mga pangunahing sani ng hypertensive retinopathy, kung saan nasisira ang mga ugat sa retina na maaaring humantong sa paglabo ng paningin at tuluyang pagkabulag. Bukod sa asin, ang ibang delata o processed na gulay ay mayroon ding dagdag na asukal, lalo na ang mga corn or peas na nakalata. Ang mga preservatives at additives na ginagamit sa mga delata ay maaring magdulot ng inflammation sa katawan na sa kalaunan ay maaring makaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng mata. Higit pa rito, ang proseso ng canning ay maaring magbawas ng ilan sa mga mahahalagang bitamina at nutrients na natural na matatagpuan sa sariwang gulay. Kaya't mukhang convenient ang paggamit ng mga delata or processed na gulay ay maaaring maging sanhi ng problema sa inyong paningin sa pangmatagalan. Ang payo ko, laging unahin ang sariwa at locally sourced na gulay. Mas masustansiya ito at wala pang dagdag na asin, asukal or preservatives. Kung talagang kailangan ninyong gumamit ng delata, ugaliing banlawan itong mabuti bago gamitin upang mabawasan ang sodium content. Limitahan ang pagkonsumo ng mga ito at basahin mabuti ang labels upang maging aware sa nutritional content. Ngayon, naunawaan na natin kung paano ang mga karaniwan nating kinakain, lalo na ang mga gulay na may maling paghahanda, ay maaaring maging sanhi ng problema sa ating paningin. Hindi ibig sabihin na iwasan natin ang mga gulay na ito ng buo. Sa halip ang mahalaga ay ang tamang paghahanda at pag-unawa sa kung ano ang ating kinakain. Ang pinakasimpleng gulay, kung niluto ng tama, ay maaaring maging pinakamabisang gamot sa ating kalusugan. Tandaan mga kaibigan, ang bawat desisyon natin sa pagkain ay may epekto sa ating buong katawan, lalo na sa ating mga mata. Ang pag-aalaga sa ating paningin ay hindi lang tungkol sa pagbisita sa doktor, kundi sa pagpili ng tama sa pagkainan araw-araw. Ang ating mga mata ang ating bintana sa mundo at nararapat lamang na alagaan natin ito ng husto. Huwag kayong panghinaan ng loob. Maliit na pagbabago sa paghahanda ng ating pagkain ay malaking tulong na sa ating paningin at pangkalahatang kalusugan. Simulan natin ito ngayon, unti-unti, isang hakbang sa isang pagkakataon. Walang perpektong pagkain o paghahanda, ngunit ang pagiging maalam at maingat ay magiging malaking tulong sa pagpapanatili ng inyong malinaw na paningin sa mahabang panahon. Ang inyong kalusugan, ang inyong kayamanan, at ang malinaw na paningin ay isa sa pinakamahalagang aspeto nito. Ano-ano pa ang inyong napansin na mga pagkain na sa tingin ninyo ay nakakasama sa inyong mata o ano mga paborito ninyong gulay ang inyong niluluto sa malusog na paraan? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Gusto ko marinig ang inyong mga karanasan at tips. Kung nakahanap kayo ng halaga sa videong ito at may natutunan kayo, paki-like naman po at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang din. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga video na makakatulong sa inyong kalusugan at kapakanan. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang pinakamalaga ay ang pagpapanatili ng malusog na katawan at matalas na paningin upang patuloy nating masilayan ang ganda ng mundo. Mabuhay ang malusog na Pilipino sa lahat
ng edad.